for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po mga kapatid. Ang ating pong FBK ay mababasa po natin sa Aklat ng Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 15 hanggang 17. Ito po ang sinasabi. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ito pong ating binasa ay patungkol sa kanyang pagbabalik, no? Kanyang muling pagbabalik. Natawag po natin sa English ay rapture. Kaya ano po ba yung mga magaganap sa kanyang pagbabalik? Pero mas gusto ko pong ikwento sa inyo kung bakit binanggit ni Apostol Pablo ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ito rin ay nabanggit niya sa Corinthians, ano? Meron po itong kahalintulad na mga talata kung saan pinangako rin niya sa mga taga-Korinto ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ito po kasing pangyayaring ito ay yung mga taga-Thessalonica, ito po ay nasa ancient Greece. Ito yung first missionary journey ni Paul, na kasama niya si Silas at maging si Timothy. So bagong mananampalataya itong mga Thessalonians nung kanyang sinulat ito. At madali niyang na-i-convert yung mga Thessalonians sa pagiging Kristiyano, no? So ibinahagi niya ang Panginoong Hesus laban dun sa mga Greek goddesses, especially yung si Aphrodite o si Venus, dahil yun ang sinasamba nila, dahil yun yung god of sex and prosperity. And then madaling nanampalataya itong mga taga roon, mga Thessalonians, kaya lamang ay na-persecute sila, sinusumbong sila sa emperor na ito'y itong mga taong to ay naniniwala na si Kristo ay Diyos at si Kristo ay hari. So dahil sa paniniwala dahil sa pananampalataya nilang iyon, ay pinersecute sila at ang iba sa kanila ay napapatay o napapahirapan, no? At yun nga po, dahil dito, sabi ng mga kapatiran doon kay Pablo, paano tong mga kapatiran na namatay? Paano yung pangako ng Panginoon na sila'y makakasama sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus? Wala na bang pag-asa ang mga kapatid na namatay na? Ang ginawa ni Pablo ay pinapunta niya pinabalik niya si Timothy upang kumustahin, upang i-encourage yung mga tao doon sa Thessalonians. At sabi naman nila, okay naman kami sa kabila ng mga black eye, benda sa kanilang mga katawan, ay sinabi pa rin lang okay naman sila. Sukat doon, dala-dala yung sulat ni Apostol Pablo. Ito'y patungkol doon sa kanilang katanungan na paano na itong mga kapatid na una ng namatay bago dumating ang Panginoon. Kaya nasulat po niya itong Thessalonians chapter 4, na kung saan babalik ang Panginoon. Sabi niya, ayoko maging ignorante kayo sa katotohanan na ito, no? Sabi niya, yung mga kapatiran nating namatay ay bubuhayin maguli at hindi sila maiisang tabi. Hindi sila mababaliwala. Actually, mas advantage pa nga sa kanila dahil sila yung unang bubuhayin bago kuhanin itong mga natitirang buhay pa, no? So hindi walang lahat ng Christians o lahat ng mga mananampalataya ay hindi maiisang tabi. Magkus sama-samang kukuhanin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. At ang idea during that time ay
talagang parating na ang Panginoon. At ito ang nasa isip ni Apostol Pablo na sa kanyang lifetime mangyayari ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya ganito na lamang yung kanyang mga sinasabi, as if yung authority niya na magsalita tungkol sa pagbabalik ng Panginoon ay parang siya mismo ang sinabihan ng Panginoon. At alam naman natin na yung sulat ni Apostol Pablo, yun ay inspired ng Holy Spirit. Kaya yung katotohanan na yun ay kanyang fresh revelation mula sa Panginoong Yesus na kanya namang sinasabi sa mga mananampalataya. So yun po ang ating ibig sabihin kung bakit ipinapangaral ni Apostol Pablo sa mga Tesalonica ang muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. At ito po ay hindi lamang para sa mga taga-Tesalonica, kundi para na rin sa ating mga sumasampalataya sa Panginoon. Ganun mismo ang mangyayari sa atin sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Ricky ng Kalubang Christian Congregation.